Sobrang saya ng gising ko kanina dahil walang alarm clock ang tumunog. Pero agad din yung nawala nang maidilat ko ang aking mata. Balisa ako habang nakaupo sa mahabang couch at nasa harap ko ang isang lalaki na hindi pamilyar sa akin. Kagat-kagat ko ang aking hintuturo habang nakatitig sa kanya. Pilit ko siyang binabasa pero wala akong makita. Niwala man lang reaksyon ng kanyang muka. "Are you done reading what's on my mind?" Tanong niya na hindi ko sinagot. Uminom na lang ako ng tea na nasa harap ko. "I want us to have a child." Nailuwa ko ang tsaa na iniinom ko dahil sa gulat. "Are you crazy? Anong anak ang pinagsasabi mo?" "I know that we had a one-night stand. Pero hanggang dun lang yun." Naiinis kong sabi sa kanya. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumakbo agad ako palabas ng mansyon. At laking gulat ko nang bumungad sa akin ng napakalaking dagat. "Welcome to my island, Miss Velas." May pangasar sa tono ng boses nito. "This is the first time that I felt fear and nervousness because of a man. My heart is beating so fast. This man kidnapped me, not because we had a one-night stand, but because he wanted a child." Nababaliw na ba siya? "Risha, is my daddy inside?" Galit na tanong ko sa sekretarya ng aking ama. Hindi ko na hinintay na sagutin nito ang tanong ko dahil pagtatakpan niya lang naman yun. Agad akong pumasok sa loob ng opisina niya at bumungad sa akin ng aking tatay. Mukhang inaasahan niya talaga na pupunta ako rito. "Ano na naman bang pakuluto? Bakit niyo kinuha ang kondo at kotse ko?" "Dad, I'm warning you. Ibalik niyo sa akin ng mga yon. Kung hindi, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang bigla siyang magsalita." "Fiera, anak, what do you mean?" Pagmamaang-maangan niya. Bago pa ako makapagsalita, ay may baritonong boses ang tumawag sa pangalan ko. "Chelsea Fiera Velas, anong karapatan mo para ganyan-ganyanin si Dad?" Napalingon ako sa likod nang marinig ang baritonong boses ng aking kapatid na si Caspian. "Oh, nandito na pala ang paborito mong anak, Dad. Mukhang wala na kayong oras para marinig ang mga sasabihin ko. Maiwan ko na kayo. Have fun, my dear brother and father." Lumakad ako palabas ng opisina pero napahinto ako nang hatakin ako ni Caspian. "And where the hell are you going? If you were here because of your car and condo, I should be the one to blame because I am the one who did it." Tinitigan niya ako ng masama habang mahigpit ang hawak sa palapulsuhan ko. "Ikaw? Ikaw ang may gawa nun? Wow! So pinagtutulungan niyo talaga ako ni Daddy. Ibang klase ang tandem niyong mag-ama. No wonder, paborito ka talaga niya." Kumalas ako sa pagkakahawak niya sa akin at tinignan siya ng masama. When I left my father's company, I went straight to the villa to ask for help from my aunt. Pero nung pagdating ko sa bahay nila, tanging anak niya lang ang nandun. Hahakbang na sana ako pabalik sa taxi pero bigla niya akong tinawag. Sa dami nga naman kasi talaga ng pwedeng maiwan sa bahay na to, siya pa talaga. Ay nako, bulong ko sa aking sarili. Lumakad ako palapit sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng pintuan habang nakatitig sa akin. Awkward ko siyang ninitian. He's Inaki Ford Legaspi. Anak siya ng tita mami ko. In short, my mom's best friend and also my childhood friend. Wala dito si Mom, pero naghabilin siya na pag pumunta ka dito ay patuloyin kita dahil wala ka daw matutuluyan ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Your brother doesn't know that you're here. Kalmadong sabi niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto at dumiretso kami sa sala. Nakaupo ako ngayon sa couch habang siya naman ay pinaghahandaan ako ng juice. Kung hindi ako umamin kay Iñaki, siguro hindi ako makakaramdam ng awkwardness pagkaharap ko siya. Nakatulala ako habang nakatitig sa kanya. Hindi nakakasawang titigan ng maamo niyang muka. Ilang saglit lang ay nagulat ako nang lumapit ang mukha niya sa akin. Agad akong napaatras dahil sa kaba. "Hindi ka ba nagsasawang titigan ng mukha ko? Do you think
Ipaprint ko na to para lagi mo nang makita. Pabiro niyang sabi. Ngumiwi na lang ako sa sinabi niya. Kahit kailan talaga wala siyang joke na nakakatawa. Ilang buwan mo na akong iniiwasan at hindi pinapansin, Farah. May mali ba akong nagawa? Napapikit ang aking mata sa tanong niya. Hindi ako makapaniwala na magtatanong siya sa akin ng ganyan. Mahiyain at tahimik si Iñaki kaya nakakagulat na gusto niyang malaman ang rason ko. Akala ko hindi mo napansin. Pero tama ka. Iniwasan talaga kita. Umiwas ako ng tingin sa kanya nang magsalita ako. Ayokong sabihin ang rason ko pero gusto niyang malaman. Can you tell me why? Umayos ako ng upo at humarap sa kanya. Hindi ako nagsalita. Gusto ko na basahin niya lang kung anong nasa isip ko. Naging tahimik kami parehas ni Iñaki. Walang gustong magsalita hanggang sa basagin ng phone call ang katahimikan. Tinitigan ko ito ng ilang minuto bago yun sagutin. Lumabas ako ng bahay para makausap ng maayos ang nasa kabilang linya. Do you want to sleep with me? Kumunot bigla ang noo ko nang marinig ang tanong na nasa kabilang linya. Kasalukuyan akong nasa club with my college friends. Marami na rin akong nainom at medyo nahihilo na ako. Chelsea? Are you okay? Pag-aalalang tanong ni Amber sa akin. Tinitigan ko lang siya at hindi sumagot. Do you want me to take you home? Or should I just call Iñaki? Agad akong humindi sa tanong niya at parang nawala ang kalasingan ko nang marinig ang pangalan ni Iñaki. 6 kaming nandito sa club ngayon. Si Amber at ako lang naiwan sa table dahil ang 4 ay nakikipagmomol sa mga gilid-gilid. Sobrang tahimik ni Amber. Tumayo muna ako para pumunta sa banyo. Habang naglalakad ako ay nagpagewang-gewang na ang lakad ko at lalong lumalabo ang paningin ko. Parang ilang minuto na lang ay matutumba na ako. Dinire-diretso ko lang ang lakad ko pero may biglang humawak sa akin. Agad akong kumalas sa pagkakakapit niya sa aking pulsuhan. Kahit nanlalabo na ang paningin ko ay alam ko na lalaki yun. You drank a lot and in a few minutes, you will lose consciousness. Baritonong boses ng isang lalaki. Hindi ko alam kung sinusuway niya ako o nag-aalala siya sa akin. Pakialam mo ba? Kasama ko mga friends ko kaya okay lang. Balik kong sabi sa kanya. Nginisuan ko siya na parang bata na nangaasar. Nang bigla niya akong halikan. Lumalim ang halikan namin hanggang sa maramdaman ko ang dila niya sa loob ng bibig ko. Para ako nagising. Agad ko siyang tinulak palayo sa akin. Are you crazy? Medyo napalakas ang sigaw ko. Dahilan para takpan niya ang aking bibig. He was holding my waist tightly. At ang isa niyang kamay ay nasa bibig ko. Sinubukan kong tanggalin ang kapit niya sa akin. Pero mas nilapit niya pa ako sa kanya. I will only ask you this once. Do you wanna sleep with me? Nangaakit niya akong tinignan. Ang kamay niyang nasa bewang ko ay unti-unting bumaba papunta sa hita ko. Dahilan para mapasandal ako sa kanyang dibdib. Why are you doing this to me? Nanghihinang tanong ko. Ang kamay niya na nasa bibig ko ay bumaba na papunta sa aking boobs. Nanlaki ang mata ko nang hawakan niya yun. Nasa madilim kami na parte ng club kaya walang nakakita sa ginagawa niya. Nang tignan ko siya, ay paniguradong namumula na ang mukha ko. Don't worry babe, hindi natin to dito gagawin. Nakahinga ako ng maluwag pero nabigla ako nang bigla niya akong buhatin palabas ng club. Pinasok niya ako sa isang kotse na itim. Nang nasa loob na kami, inakala ko na dun namin gagawin. Pero nagkamali ako. Sinuot niya sa akin ng seatbelt at pinaandar ang sasakyan palayo sa club. Habang nasa biyahe, nararamdaman ko ang isa niyang kamay na umaakyat papunta sa loob ng palda ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating kami sa kondo niya. Mauupo na sana ako nang bigla niya akong binuhat papasok sa kwarto niya. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Napaatras ako nang ang hita niya ay pumagitna sa binti ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko at ang kalasingan ko ay lalong lumalala. Are you ready, babe?
Bigla niyang hinubad ang kanyang polo. Nakita ko ang maganda niyang katawan. Mabilis niya akong hinalikan at tinanggal isa-isa ang kasuotan ko. Habang ako naman ay mabilis na tinatanggal ang kanyang pantalon. Tumigil siya sa paghalik sa akin at tinitigan ako. Parang gusto niyang tumigil sa pagpasok sa akin dahil sa mga luha na nakita niya sa aking pisngi. Sorry babe, I think I'm gonna stop. Napakunot ang aking noo sa sinabi niya. Tinitiis ko ang sakit tapos titigil siya? Hindi pwede yun. Dahil mukhang ayaw niya nang ituloy ang ginagawa, ay ako na lang ang nagpatuloy. Ngayon ako ang nasa ibabaw niya. Dahan-dahan akong nag-angat baba sa kanya hanggang sa bumilis ang aking galaw. Kinaumagahan nang idilat ko ang aking mata ay nakangiti agad ako. Sa wakas ay walang alarm clock na tumunog. Kinuskus ko ang aking mata gamit ang palad ko. Oh, nagpabago ng wallpaper si Amber? Akala ko 5 years pa bago niya palitan ng wallpaper ng kwarto niya. Kausap ko sa aking sarili. Tumayo ako sa pagkakahiga at pumunta sa banyo para maligo. Saktong-sakto ay naggrocery si Amber kaya may mga gagamitin ako dito. Nang matapos akong maligo at mag-toothbrush, ay pumunta muna ako sa balkonahe para umamoy ng sariwang hangin. Teka, balkonahe? At kailan naman nagkaroon ng balkonahe ang apartment ni Amber? Nasaan ako? Teka nga, Chelsea, alalahanin mo nga kung nasan ka. Bigla akong nataranta dahil wala akong maalala. Kahit anong pilit ko ay walang pumapasok sa isip ko. Gising ka na pala. Pinilhan kita ng almusal mo at bagong damit. Lumingon ako sa likuran ko nang may magsalita. Ang boses niya ay parang narinig ko na before, pero hindi ko maalala kung saan. Lumakad sa akin patungo ang lalaki, habang ako naman ay umatras. Inilapag niya ang pagkain sa side table at tumitig siya sa akin. Sinenyasan niya akong kumain. Ayoko sana dahil baka may hinalo siya dun. Pero hindi ko na talaga kayang labanan pa ang gutom ko. Nung una ay nahihiya pa ako dahil hindi ko naman kilala ang lalaki na to. Pero in fairness, gwapo siya. May ginawa ba akong kakaiba kagabi? Yung, alam mo na, ano ba tayo? Ayokong sabihin ng word na sex dahil ayokong mapahiya. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi ko para maintindihan niya. If you're asking if we had sex, yes, we had sex. And I can say that I was impressed with your performance last night. Ang nakangiti kong ekspresyon sa mukha ay nawala nang malaman na nakipagromansa ako sa kanya. Parang gusto kong tumakbo palabas ng hotel at sugurin ng mga kaibigan ko. Chelsea, nababaliw ka na talaga. Bulong ko sa aking sarili. Hindi ito ang unang beses na nakipag one night stand ako. Pero ito ang unang beses na wala akong maalala. Dati-rati kahit lasing ako ay naaalala ko ang mga nangyayari. I want to properly introduce myself to you. Ang pangit naman kung kilala kita pero hindi mo kilala, di ba? I'm Maxion Legaspi. Nice to meet you, Chelsea. Pagkatapos niyang ipakilala ang sarili niya sa akin ay bigla na lang niya akong hinila palabas ng hotel. Nang nasa parking lot na kamay, nagulat ako. May mga bodyguard siyang kasama. Sobrang dami nun at lahat ay nakatuksido. Nasa harap na kami ng pinto ng kotse nang may lumapit na bodyguard para pagbuksan ako. Tinapik ko agad ang kamay niya nang ma-realize ko na baka balak niya akong isama. Chelsea? Tawag niya sa akin. Kita ko sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkadismaya. Hindi ako sasama sa'yo. Maikling sagot ko. Napatingin siya sa akin habang nakakunot ang noo. Lumapit sa kanya ang isa pang guard. May binulong ito sa kanya na ikinagulat niya. Lumabas siya ng kotse at niyakap ako ng mahigpit. Tinitigan niya ako sa mukha at bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Ang mata ko ay gulat na gulat sa ginawa niya. Tumingin muna siya sa akin bago bumalik sa loob ng kotse. Umandar ito kasunod ang 5 pang mga sasakyan. Ang isang bodyguard naman ay inaya akong pumasok sa loob. Hindi ko na alam kung anong nangyayari pero pumasok na lang din ako. 3 kaming nandito ngayon. Yung lalaki na bumulong kay Max at isang babae na madaming hawak na papers.
Pwede niyo ba akong iwan sa bus station? Kaya ko naman ng mag-isa. Nahihiya akong sabi. Walang nagsalita sa dalawa. Tahimik lang sila sa kanya-kanyang ginagawa. Ihahatid ka namin sa Villa Francia ngayon. Yun ang utos sa amin. Pagdating mo doon ay susunduin ka ni Master para sabay kayong pumunta ng isla. Tumitig siya sa akin saka akong nginitian. Teka, pupunta ng isla? Ayoko nga. Ihinto nyo nga ang kotse. Hindi ako sasama papuntang villa sa inyo. Pasigaw kong sabi pero parang wala silang narinig. Dahil natataranta na ako ay nilabas ko ang phone ko para tawagan si Enyaki. Pero biglang hinablot ng babae ang phone ko sa aking kamay. Pilit ko yung kinukuha pero nagulat ako nang bigla niyang itapon sa gilid ng kalsada. Your phone is not allowed here. Masungit niyang sabi at inirapan ako. Para akong nainis sa ginawa niya dahil sobrang mahal ng bili ko sa phone na yun. Pilit kong pinipigilan ang aking antok habang nasa biyahe kami. Balak kong tumakas pag huminto ang sasakyan. Pero sa bawat pigil ko naman ay lalo akong nakakatulog. Hanggang sa mapikit ko na lang ang aking mga mata. Gabi na nang magising ako. At bigla akong napabangon sa kama nang makita ang isang pusa na katabi ko. Tumayo ako at dahan-dahan na lumabas ng kwarto. Pero nagulat ako nang biglang may sumulpot na babae. Yung babae kaninang masungit. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Para siyang may balak na gawin sa akin. Pero nagkamali ako dahil inabutan niya lang ako ng wine. Hinawakan niya ako sa pulsuhan at hinila ako papasok sa minibar. Nang nasa loob na kami, umupo siya sa single couch. Naupo rin ako sa isa pang upuan. Walang sabi-sabi ay nagulat ako nang bigla niyang tunggain ng isang bote ng wine. Hoy! Anong ginagawa mo? Balak mo bang sayangin ang mamahaling wine na to? Tignan mo, nasayang tuloy. Pagpipigil ko sa kanya pero wala siyang pakialam. Habang umaandar ang orasan ay nakatitig lang ako sa kanya. Dire-diretso lang siya sa pagtungga. Bigla akong nainggit. Ilang bote na ng wine ang naubos niya. Sa kainggitan ko ay tumungga din ako. At dahil mabilis akong malasing ay nakatulog na ako. Bumungad sa akin ang mukha ni Max na inaakit ulit ako. Nakaupo ito sa dulo ng kama nang idilat ko ang aking mata. Kahit nakita ko siya pagising ko ay nilagpasan ko lang siya. Walang sabi-sabi na lumabas ako ng kwarto para kumain. Nang nasa kusina na ako ay nakakita ko ng pwedeng lutuin. Nagtimpla na rin ako ng kape. Nang patapos na ako ay bigla naman akong niyakap ni Max mula sa likuran. Humarap ako sa kanya na nakakunot ang noo. Pero nagbago din agad yun nang halikan niya ako sa labi. Napapikit na lang ako sa ginawa niya. Good morning, babe. Kamusta ang tulog mo? Tanong niya sa akin. Para akong napipi ng ilang minuto dahil sa biglaan niyang paghalik. Hindi ko masabi kung anong pakiramdam yun. Pero alam kong may kakaiba sa halik niya. Iba yun sa halik na ginawa niya sa akin nung nasa parking lot kami. Masyadong matamis ang pancakes na gawa mo. Reklamo ni Cleisius na pinapapakang luto kong pancakes. Nandito ako sa sala ngayon. Kasama si Cleisius na binabantayan ako. Cleisius, mukha namang nagustuhan mo ang luto ko. Pwede ba akong mag-request? Pwede mo ba akong palabasin sa bahay na to? Please. Pagmamakaawa ko sa kanya pero humindi agad siya sa request ko. Napabusangot na lang ako dahil sa pagkabigo. Sumandal ako sa couch saka nag-imagine na sana palabasin na ako sa lintik na bahay na to. Looks like you're not happy to stay here in my house. Napatayo agad si Cleisius nang marinig ang boses ni Max. Habang ako ay patuloy pa rin sa pag-i-imagine. Pero kahit nag-iisip-isip ako, alam ko na umupo si Max sa harap ko. Nakatitig siya sa akin kaya tinitigan ko rin siya. Kahit na nakaramdam na ako ng kakaiba sa halik niya kanina, hindi ako magiging masaya. Sino ba naman ang magiging masaya kung kinukulong ka, diba? Mabuti naman at alam mo. Hoy, binabalaan kita. Itong ginagawa mo na to sa akin, pagsisisihan mo. Alam mo ba na anak ako ng may-ari ng Veles Magazine Corporation? Pagmamayabang ko sa kanya, pero ngumisi lang siya sa akin.
Wala naman akong pake. Narinig kong bulong niya. Nakaramdam ako ng insulto sa ginawa niya. Hahampasin ko sana siya nang biglang may bodyguard na lumapit at balak pang ilabas ang mga baril nila. I have to tell you something. Pauna niyang sabi. Umiwas ako ng tingin para isipin niya na hindi ako nakikinig. Sumipsip ako sa kape para maligaw ang atensyon ko. I want us to have a baby. Nailuwa ko ang iniinom ko dahil sa gulat. Napatitig ako sa kanya. Baby? Ano ako? Tanga? Kahit gwapo siya, hindi pwede yun, no? Baliw ka na ba? Ayoko ng bata. Yung one night stand natin, hindi na masusundan yun. Kaya wag kang umasa. I'm not easy to get. Pasigaw kong sabi sa kanya. Lumingon-lingon ako sa paligid. Lahat ng bodyguard na nasa tabi ni Max ay umatras. Chelsea, run! Sabi ng aking isipan. Agad-agad akong tumakbo palabas ng bahay. Walang mga bodyguard ang humabal sa akin dahil sinenyasan sila ni Max. Nang nakalayo-layo na ako sa mansyon, ay humarap ako sa daan. Dagat ang bumungad sa akin at hindi kalsada. Humahampas sa aking paa ang tubig na nagmula sa dagat. Nasaan ako? Bakit may dagat? Nasaan ang kalsada? Natatarantang sabi ko. Napahawak ako sa aking ulo dahil sa kaba. Inikot ko ang paningin pero dagat lang ang nakikita ko. Bukod sa isang mansyon na napapalibutan ng mga puno at halaman. Habang iniikot ko ang paningin ko ay nakita ko si Max. Papalapit ito sa kinatatayuan ko. Unti-unti akong napaatras dahil sa kaba. Welcome to my island, Miss Valles. Nangaasar ang tono niya. And this is the first time na nakaramdam ako ng takot at kaba dahil sa lalaki. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Mas lalo akong kinabahan. Sa galawan ni Max, may kakaiba sa kanya. Hindi siya katulad ng mga lalaki na nakilala ko. Para bang sobrang importante niya para sa mga nakapaligid sa kanya. Konting hampas mo lang sa braso niya ay pwede ka nang patayin ng mga tauhan niya. At doon ako natatakot at kinakabahan. Lumakad pa siya palapit sa akin. Tinago ko ang aking kamay sa likuran ko dahil mukhang gusto niya akong yakapin. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Pagturo ko sa kanya. Tumigil siya sa paglapit sa akin pero ilang minuto lang ay bigla niya akong hinila sa kanya. Habang yakap niya ako ay naamoy ko ang mabango niyang pabango. Rinig ko rin ang tibok ng puso niya. Please don't be afraid of me. Hindi naman ako gagawa ng kahit anong masama sa'yo eh. Hinawakan niya ang kamay ko. Kita ko sa mata niya ang pakikiusap. Nahihirapan akong tanggihan siya dahil parang totoo naman ang sinasabi niya. Pero may parte sa akin na pinipilit na dapat matakot ako sa kanya. Chelsea, trust me. Hindi naman kita pinipilit na gumawa ng baby agad-agad. Pwede naman akong maghintay hanggang sa pumayag ka. Handa kitang hintayin. I promise. Tinaas niya ang kanyang isang kamay na pagpapakita ng nangangako siya. May tanong ako. Dinala mo ba ako dito sa isla kasi alam mo na tatakasan kita? Tumango agad siya para sagutin ang tanong ko. But even though he was honest, I still think that he kidnapped me and it was a crime. Hey Charles! Napalingon ako sa likuran ko nang may tumawag sa akin. Si Giselle, ang babaeng nagtapo ng cellphone ko. Hindi ka ba makatulog dahil namimiss mo ang pamilya mo at mga kaibigan? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Uminom na lang ako ng kape na nasa tabi ko. Kung natatakot ka sa mga tao dito sa bahay, pwede mo kong gamitin para maging protector mo. Napalingon ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin at pinisil ang pisngi ko. Sige na. Kailangan ko ng matulog. Paalam niya at lumakad na palabas hanggang sa hindi ko na siya maaninag. Sobrang lamig dito sa sala. Lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad sa dalampasigan. Kada lakad ko ay humahampas sa paa ko ang tubig. Naupo ako para makapag-relax. Habang nakaupo ay nakatingin ako sa kalangitan. Napakaganda ng buwan ngayon. Konti man ang mga bituin ay nagliliwanag ang mga yun.
Itinaas ko ang aking kamay at pinagdikit ko kunwari ang 3 Maria. Habang ginagawa ko yon ay naramdaman ko ang pagpataw ng isang jacket sa aking balikat. Napatingala ako at nakita ko si Max na mukhang kagigising lang. Mukhang naalimpungatan. Tahimik siyang naupo sa aking tabi. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko tumakas ka na. Pabiro niyang sabi. Tumingin ako sa kanya ng saglit. Kahit naka-side view siya, iba pa rin ang appeal niya. Ang gwapo. Paano ako makakatakas dito? Dagat kaya ang nasa paligid ko. Napatawa siya ng mahina. Kahit mahina yon ay narinig ko. Ewan ko ba bakit ko naitanong yon? May gusto pala akong ibigay sa'yo. May kinuha siya sa kanyang bulsa at nagulat ako nang makita ang isang maliit na box. Napaatras ako ng kaunti nang makita ang singsing. Itsura pa lang ay halatang mahal na. Tumitig ako sa kanya na parang naiilang. Ano to? One night stand? Kidnap? Tapos wedding? Wow! 2 araw lang nangyari lahat yun ha. Hindi ako nagpo-propose. Nakita ko kanina to sa jewelry store. Binili ko para sa'yo. Akala ko kasi matutuwa ka pero mukhang nagkamali ako. Ibabalik niya na sana ang small box sa pocket niya nang pigilan ko siya. Hindi, nagustuhan ko. Nagulat lang ako. Akin na nga, ako nang magsusuot sa daliri ko. Kinuha ko sa kanya ang box at nang hawak ko ng singsing ay pinigilan niya ako. Nagulat ako nang siya mismo ang nagsuot nun sa akin. Salamat. Nahihiyang sambit ko. Ngumiti siya sa akin at agad ding nag-iwas ng tingin. Napangiti din ako ng palihim dahil halata ang pamumula ng kanyang mukha. Parehas kaming tumingala at tumitig sa kalangitan. Panay din ang kwento niya tungkol sa mga mitolohiya hanggang sa nakatulog na ako sa balikat niya. Clay shoes, bakit triangle ang katawan na ginuhit mo? Itong gayahin mo oh. Abot sa kanya ng drawing ni Giselle. Nandito kami sa library ngayon. Hindi para magbasa kung hindi para mag-drawing. Ilang oras na mula nang magsimula kami. Ang sabi ni Max, sasali siya sa pagguhit namin. Kaso 2 oras na pero wala pa rin siya. Itong 2 naman na kasama ko ay nagbabangayan lagi. Clash, ano yan, Minecraft? Bakit box ang ulo niyan? Reklamo ni Giselle kay Clayshus. Sinusubukan itong pagandahin ang guhit niya. Nakakahiya naman sa drawing mo na ang kulay ng katawan ay green. Ano yan? Alien? Balik na pangaasan ni Clayshus. Dahil tapos naman na rin ako gumuhit ay pwede na akong umalis. Nagpaalam muna ako sa 2. Pero hindi nila ako panansin kaya naglakad na lang ako palabas. Habang naglalakad-lakad ako ay may napansin akong pintuan. Teka, wala naman to dito kahapon ah. Namamalikmata lang ba ako? Tanong ko sa aking sarili. Lumakad ako palapit sa pinto at nang bubuksan ko yun ay nagulat ako dahil hindi yun nakalak. Karamihan kasi ng pinto dito ay nakalak. Dahan-dahan ko itong binuksan pero napaatras ako nang makita na papunta dito ang isang bodyguard. Nang dumaan siya ay binaliwala lang ako. Hinantay ko munang makalayo ang guard bago ko pasukin ng kwarto. Nang mawala na sa paningin ko ay nagmadali na akong buksan ang pinto. Pagpasok ko ay sobrang dilim. Lahat ng gamit ay nakatulukbong ng puting tela. Wow! Mamahalin sigurong mga to. Isa-isa kong tinanggal ang puting tela sa mga furniture at halatang antik ang mga ito. Lumakad pa ako ng kaunti hanggang sa sumalubong sa akin ang napakalaking portrait. Napaatras ako nang makita ang litrato ng babae. Bakit? Kinuskus ko pa ang aking mata para makita ng maayos ang babae sa litrato. At hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Hahawakan ko na sana ang portrait pero may biglang nagpaamoy sa akin ng panyo dahilan para mawalan ako ng malay. Bago ko maipikit ang aking mata ay narinig ko pa ang boses niya. I'm sorry. Rinig ko sa boses ng isang lalaki. Max, ano bang nangyari sa kanya? Kanina pa siya tulog. Buhay pa ba yan? Malakas na sigaw ang gumising sa akin.
At ang sigaw na yon ay mula kay Giselle. Pagmulat ko ay una kong nakita si Max. Hawak-hawak ang kamay ko habang nakaupo sa sahig. Hindi pa ako nakakabangon nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Umiwas agad ng tingin si Giselle. Hinampas ko ang braso ni Max para kumalas sa yakap. "Respeto naman, nandito pa ako oh," inis na sabi ni Giselle. Kumalas sa yakap si Max at naupo sa may gilid ko. Inabutan niya ako ng tubig na agad ko namang ininom. "What happened to you? Are you sick?" Hinawakan ni Max ang magkabilang braso ko nang matulala ako. Naalala ko ang litrato na nakita ko sa lihim na kwarto. Nagmamadali akong umalis ng kama. Tumakbo ako papunta sa kwarto pero bumungad sa akin ng malaking portrait ng bulaklak. Nasaan na yun? Kinapaka pa ako pa ang paligid ng portrait pero wala ang pinto doon. Napahawak ako sa ulo ko at pilit na inalala ang mga nangyari. Idinilat ko ang aking mata at tumitig kay Max. "Max, nasan yung pinto?" Mukhang naguluhan siya. Tinitigin niya din ang portrait pero wala din siyang napansin. "Ano bang pinto ang sinasabi mo? At bakit parang interesado ka sa pinto na yun? Gusto mo bang ipagawa na lang kita?" Tinitigan ko ulit ang portrait. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito ko nakita ang litrato. Hinawakan ko ang paligid nito at umaasa na nandun ang pinto. Pero nabigulang ako. "Chels, kung ano man ang nasa loob ng pintuan na yon, pwede bang kalimutan mo na lang?" Sabay kaming napalingon ni Max sa bandang gilid. Nakatayo doon si Giselle. Wala akong nagawa kung hindi kalimutan na lang ang nangyari kanina. Dumiretso na lang ako sa kusina para kumain. Ako lang mag-isa dito dahil si Max ay pumunta muna sa office niya para sa binubuo nilang project. Ay, napabugan na lang ako ng hininga. Sobra akong dismayado. Sumubo na lang ako ng syrup na 1 kutsarita. Habang tinatakam ko yun ay sumulpot si Max sa may pintuan. Naglakad ito palapit sa akin. Tinititigan ko lang siya habang dinidilaan ng syrup na nasa kutsara. Pasana ako nang inagaw sa akin ni Max ang bote ng syrup. "Para ka namang bata eh. Akin na nga yan." Pilit kong kinuha sa kanyang bote pero talagang matangkad siya. Nahirapan akong abutin at nakakaasar pa ang ngiti niya. "Akin na nga." Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Bigla niya kasing kinuha sa bibig ko ang kutsara. Binuksan niya ang bote ng syrup at kumuha ng kaunti doon. Ang akala ko ay bibigyan niya sa akin, pero para sa kanya pala. Dahil sa inis ko ay tinilikuran ko siya para lumakad palabas ng kusina. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin paharap sa kanya. Napatingkayad ako at bigla niya akong hinalikan. Gamit ang dila niya ay pinatikim niya sa akin ng syrup. Napahawak ako sa aking labi. Bigla na lang ako nakaramdam ng hiya. "I don't like syrup, but it looks like I need to start liking it." Ngumisi siya. Lumakad siya palabas pero agad din itong bumalik. Hindi para magstay kundi para nakawan ulit ako ng halik. Ang harot niya talaga. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nang idilat ko ang aking mata ay umalis na ng isla si Max. Yun lang ang sinabi ni Giselle. Dahil wala si Max, si Giselle ang kasama ko dito sa dalampasigan. Naglatag kami ng tela para mahigaan namin. "Giselle?" Tawag ko sa kanya. Tinanggal niya ang sunglasses niya at humarap sa akin. "Kahit anong oras ba, pwede kang makaalis dito sa isla?" Seryosong tanong ko. Tumagal pa ng ilang minuto bago siya tumango. At nang malaman ko na pwede siyang maalis ng isla, ay agad akong nag-request sa kanya. "Please, promise hindi ako tatakas. Gusto ko lang makapunta sa mama ko. Birthday niya kasi ngayon. Gusto ko lang siyang bigyan ng regalo." Parang bigla siyang naawa sa akin. Pero natagalan ako bago siya nakumbinsi. "Hoy, pinapaalala ko lang sa'yo Kailangan bago mag-4, nasa isla na tayo." Paalala niya sa akin. Nandito na kami ngayon sa city. Siya ang nagmamaneho dahil iniisip niya na tatakasan ko siya. Natagalan din kami bago makarating sa lugar ni Mama.
Hi Mom, kamusta ka na dyan? Nakikita mo ba ako? May regalo ako sa'yo Mom. Look, pagpapakita ko sa kanya ng guhit ko. Maganda 'di ba? Siyempre po, anak niyo may gawa. Mom, I miss you so much. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Lumapit sa akin si Giselle at hinagkan ako. Hello po, nanay ni Chels. Ako po si Giselle. Pagpasensyahan niyo na po ako kung lagi ko pong sinusungitan ng anak niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit masungit po ako sa anak niyo, lagi ko po siyang poprotektahan. Pangangako ni Giselle sa puntod ni Mama. Do you miss your mother so much? Nandito kami ngayon sa isang resto na hindi kalayuan sa cemetery. Sa totoo lang ay pinilit ko pa siya dahil gusto niya na agad umuwi. Sobrang miss ko na siya. Siya lang kasi ang kakampi ko. Malungkot nang umiti ako. Alam mo, may pagkakatulad tayo. Buhay pa yung mama ko, pero wala na siya sa tabi ko. May sarili na siyang pamilya. Iniwan niya ako sa family ng daddy ko. Tapos ayun, parang naging outsider ako. Pagkukwento niya sa akin, nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. If you are my protector, then I will be your little sister. Ngumiti siya dahil sa sinabi ko. Pinagpatuloy namin ang pagkain. Nakangiti na siya habang kumakain kami, hindi katulad kanina. Pagkatapos ng isang oras, ay dumiretso kami sa salon para magpaayos. Sinabay ko na rin ang pagpapakulay ng buhok ko. Total summer naman. Ipinikit ko muna pansamantalang aking mata para ma-relax. Nang matapos ang pagkulay ay umalis na kami ni Giselle. Nagtungo naman kami sa mall para bumili ng mga damit. Habang nagbabayad ako ay narinig kong tumunog ang phone ni Giselle. Chels, sagutin ko lang to ah. Lumabas siya ng store para makausap ang nasa kabilang linya. Natapos ko na bayaran ang mga binili namin. Pero si Giselle ay nakikipag-usap pa rin. Naglakad-lakad muna ako sa paligid. At nagulat ako nang magkatitigan kami ni Iñaki. Tinakpan ko agad ng paper bags ang mukha ko. Fiera? Tawag sa akin ni Iñaki. Humarap ako at ngumiti na may pagkailang sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin. Akala ko hindi na kita makikita. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Alam mo ba na sinugod sa ospital ang daddy mo? Lahat kami nag-aalala na sa'yo. Bakit ba hindi mo kami tinawagan? Hindi ako nakapagsalita nang tanungin niya ako. Nagulat ang buo kong katawan dahil sa yakap niya. Kahit kasi magkaibigan kami, hindi niya ako niyayakap. Chels, kailangan na nating umalis. Nagising ako sa pagkakatulala nang marinig ko ang boses ni Giselle. Hinawakan niya ang pulsuhan ko para hilahin na, pero pinigilan siya ni Iñaki. Hindi sasama si Fiera. Kailangan siyang makita ng dad niya. Galit na sambit ni Iñaki. Bumitaw si Giselle sa akin at hinarap si Iñaki. Humarang siya sa gitna at nagulat ako nang sipain niya ang gitna ni Iñaki. Takbo! Utos ni Giselle. Hinawakan niya ako sa kamay para makasunod sa kanya. Nang nasa labas na kami, pinasok niya agad ako sa kotse. Hindi pa kami nakakaalis ay nakita ko agad si Iñaki na lumabas din ng mall. Mukhang hinahanap ako. Gusto ko sanang bumaba kaso nagmamadali na si Giselle. Nang nakalayo na kami, tinanong ko sa kanya kung anong problema. Maagang natapos ang meeting ni Max. Tumawag sa akin si Claycius. At ang sabi niya, didiretso sila sa isla. Parang gusto ko nang paliparin ng kotse para lang maunahan namin sila Max na dumating sa isla. Mayayari kaming dalawa pag nauna sila. Paano pag kinulong niya ako ulit? Baka ipakain na ako ni Max sa pating. O baka naman ipabaril niya na ako sa mga bodyguard niya. Giselle, bilisan mo. Natatarantang utos ko sa kanya. Sinunod niya naman ako. Binilisan niya ang andar. Parang siyang may-ari ng kalsada dahil lahat ng kotse ay gumigilid. Pagdating namin sa Pangpang, ay nakaabang na ang yate doon. Nang sumakay kami, umandar na yun agad. Malayo-layo pa ang isla. Giselle, tingin mo ba ipapakain ako ni Max sa pating pag nalaman niya na lumabas tayo ng isla? Kinakabahan na tanong ko. Napatawa naman siya.
Dahil malayo pa ang isla, lumakad muna ako sa dulo ng yate. At nagulat ako nang makita ang yate na sinasakyan ni Max. Mabilis ang andar nun na parang nagmamadali. Giselle, wala na bang ibibilis to? Nakasunod na sila, Max. Nanlaki ang mata niya. Tumingin siya sa likuran at naaninag niya ang sasakyan nila. Dahil sa kabay parang gusto niya na lang na tumalon. Mukhang takot din siya kay Max. Pagdating namin sa mansyon ay sa likod ng bahay ako dumaan. Nagasgasan pa ako sa tuhod dahil sa pagmamadali. Ako lang mag-isang naglakad sa likod ng bahay. Dahil si Giselle ay sa harap para abangan ang pagdating ni Max at Claycius. Pagdating ko sa sala ay uminom muna ako ng tubig para mawala ang kaba ko. Inilapag ko ang baso sa may table at lumakad palabas. Pero hindi pa ako nakakalayo ay sumulpot si Max. Where have you been? Paunang tanong niya. Mukhang hindi niya naman napansin na umalis kami ng isla. Nakahinga ako ng maluwag. Diyan lang, sa likod ng bahay. Tignan mo oh, nagasgasan ng tuhod ko. Tinuro ko pa ang gasgas. Nagulat ako nang lumuhod siya. Hinipan niya ito para mawala ang dumi na nandun. Kung aalis ka ng isla, siguraduhin mo na mauunahan mo kung makauwi. Mahinahon niyang sabi. Nang matanggal niya ang dumi sa tuhod ko ay tumayo siya. Aalis ako ng isla bukas. Gusto mo bang sumama? Pagyayaya niya. Agad ko siyang niyakap dahil sa tuwa. Sa wakas ay lalabas na ako na walang tinatakbuhan. Hinimas niya ang ulo ko at ngumiti. Hey Max, kanina pa kita hinahanap. Bakit mo naman ako iniwan kasama sila? Biglang napakunot ang noo ko nang lumapit ang babae at yakapin si Max. Sa harap ko pa talaga. Sorry Irish. By the way, this is Chelsea. And Chels, this is my friend, Irish. Pagpapakilala ni Max sa amin. Ngumiti ako pero imbis na batiin din niya ako ay hinila niya lang papalayo sa akin si Max. Wow, harap-harapan talaga. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. Nandito kami ngayon sa may dalampasigan. Grabe, ang sarap talaga ng luto mo Max. Bagay ka maging chef. Pambobola ni Irish. Kahit ang totoo, hindi naman pang chef ang luto nito. At sa kakalahati ng mga pagkain dito ay niluto ko kagabi. Kaya dapat ako ang sinasabihan niya. Chels, I like the foods that you cook. Ngumiti ako kay Max nang purihin niya ako. Napalingon din ako kay Irish na parang gusto akong batuhin ng kutsara. Nang matapos kaming kumain ay nagyaya si Irish na mag-swimming. Mabilis naman na pumayag si Max kaya dali-daling nagpalit si Irish ng susuotin. Napatingin kaming lahat sa kanya nang makita na siyang naka-swimsuit. Max, pwede mo ba akong lagyan ng lotion sa likod? Utos na kay Max na sinunod naman ito. Napakagat na lang ako sa aking daliri dahil sa inis. Dahil sa buwisit ko ay tinabihan ko na lang din si Giselle na nakahiga. Mukhang hindi niya ako napansin dahil ang atensyon niya ay nakay Claycius. Tinuturuan nito na lumangoy ang kaibigan ni Irish na si Stacy. Akala mo naman ang galing magturo ng isang to. Ilunod kita dyan eh. Bulong-bulong na sabi ni Giselle habang nakatingin sa dalawa. Napatawa na lang ako ng mahina. Hindi pala ako nag-iisa. Giselle, gusto mo lagyan kita ng lotion? Tumingin siya sa akin na nakataas ang kilay. Mukhang ayaw niya. Akin na. Kinuha niya ang lotion sa kamay ko. Akala ko itatapon niya yun pero nagkamali ako. May tinawag siyang dalawang lalaki para lagyan kami ng lotion sa likod. Here, lagyan niyo kami sa likod. Utos niya sa dalawa. Hindi ako handa sa ginawa niya pero sumabay na lang din ako. Hinubad ko ang damit ko at humiga. Pero wala pang isang minuto ay napalingon ako sa likod ko. Naramdaman ko ang towel na bumagsak sa aking buong katawan. Paglingon ko ay si Max ang nakita ko. Ang buong mukha niya ay nagdidilim. Umatras agad ang mga lalaki na maglalagay sana ng lotion sa aming likuran. What the hell are you doing? No one can touch your body except me. Ang mukha niya ay nagdidilim. Nakakuyom din ang kanyang kamao. Nakatitig siya ng masama sa akin habang ako ay hindi gumagalaw. Kinuha niya ang shirt ko sa side table at walang pasabi na sinuot yun sa akin. Pati ang buhok kong nakalugay, tinali niya rin. What the hell?
Bakit iba ang kulay ng buhok mo? Bakit iba ang kulay ng buhok mo? Tanong niya sa akin. Tanong niya sa akin. Nagtalokbong ako agad ng towel. Tinalokbungan ko agad ng towel ang buhok ko. Baka kasi lalo pa siyang magalit. Alas 9 na ng gabi pero nandito pa rin kami sa tabi ng dagat. Alas 9 na ng gabi pero nandito Sobrang pa rin lamig kami sa dito. tabi ng dagat. Mabuti na lang Sobrang at lamig. nag-bonfire kami. Mabuti na lang at Magkatabi kami ni Giselle habang kaharap ko naman si Magkatabi Max. kami ni Giselle habang kaharap ko naman si Max. At ang katabi niya ay si Irish. Ang ganda mo pala talaga sa personal, no? Napatingin ako kay Irish nang magsalita ito. Nagkatitigan pa kami ni Giselle. Parehas na parehong hindi alam ang nangyayari. Akala ko talaga sa makeup at filter ka lang maganda. But I guess I was wrong. Nakangiti niyang sabi pero parang pilit pa. Thank you. Naiilang na sabi ko. With or without filter, Chelsea is still beautiful. She's smart, hardworking and kind. Lahat na nasa kanya. Sambit ni Max kay Irish. Ngumiti naman ito na nagpapakita ng pagsang-ayon. Glacious, nilalamig ako. Pwede bang yakapin mo ko? Mapang-akit na sabi ni Stacy. Huhubarin na sana ni Clay ang jacket niya nang biglang ihagis ni Giselle sa mukha ni Stacy ang towel. Lahat tayo nilalamig te. At tingin mo talagang malaking tulong ang yakap? Ang daming towel sa paligid natin. Bakit hindi yan ang gamitin mo? Pagsusungit ni Giselle. Napanguso na lang si Stacy dahil sa pagkapahiya niya. Napatawa naman ang patago si Glacious. Malamok na dito sa labas at gabi na rin. Kailangan na nating pumasok sa loob. Aya ni Max sa aming lahat. Pumayag naman kami. Nung nasa loob na ay ayaw pa rin ni Irish na bumitaw sa braso ni Max. Para siyang tarsier. Dahil mukhang balak nilang dalawa na matulog na magkasama ay nauna na akong pumasok sa kwarto. Padabog akong humiga at nagtalokbong ng kumot. Sana po maging tarsier si Irish para po hindi ko na siya pag-isipan ng masama. At sana matapilok si Max habang naglalakad. Yun lang po. Nakapikit na sabi ko. Tinanggal ko ang kumot nang makaramdam ako ng mabigat na bagay. At biglaan naman na sinakop ni Max ang bibig ko. Agresibong halik ang binigay niya sa akin. Max, gusto mo ba akong patayin? Paghabol ko sa aking hininga, halos maubos ang hangin ko nang tumigil siya sa paghalik sa akin. You know, you don't have to be jealous. You're the only woman in my life. And that kiss, it's called goodnight kiss. Kumunat ang noo ko nang marinig ang sinabi niya. Tumabi siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ginawa ko namang una ng braso niya. Nang magising ako kinabukasan, sinalubong ako ng halik at yakap ni Max. Ngayon ay nandito kami sa isang hotel. Umalis kami ng isla ng umaga, habang si Glacious naman ay naghatid kay Stacy at Irish. Max, bakit tayo nandito? Akala ko ba magsasaya tayo? Ang boring-boring dito oh. Reklamo ko. Sobrang elegant kasi ng hotel kaya ang tahimik. Nandito pa kami sa VIP room. Parating na siya. Napakamot na lang ulit ako ng ulo ko. 4 na beses niya nang sinasabi yan sa akin. At ang nakakainis pa, panay ang tingin niya sa relo at phone niya. Iho! Napalingon kaming sabay ni Max nang may tumawag sa kanya. Tumayo siya at niyakap ang lalaki na may katandaan na. Nagmano na lang din ako. Siguro ay business partner siya ni Max dahil malapit sila sa isa't isa. Siya na ba yun? Ay talaga nga namang nagmana ka sa akin. Ang galing mong pumili ng babae. Kasing ganda siya ng mama mo. At nakakagulat dahil kamukha niya si... Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin nito. Para bang may pumikil sa kanya. Maupo na tayo. Ipakilala mo naman ako sa magandang babae na katabi mo, iho. May pangbobola na sabi ng lalaki. Dad, wag mo siyang bulahin. Hindi siya madaling mauto. This is Chelsea Fiera Velez. And Chels, this is my dad. Pagpapakilala ni Max. Ano? Daddy? Hala, sorry po ah. Akala ko po business partner po kayo ni Max. Panghingi ko ng paumanhin. Napatingala ako nang tumawa ng malakas ang ama niya. Ikaw nga naman talaga, iha. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa mga ganyan.
Halos lahat yata ng mga pinakilala nitong si Max sa akin ay pinagkakamalan akong business partner niya. Natatawang kwento ng ama ni Max. Tumawa na lang rin ako. Tinitigan ako ng daddy ni Max. Alam mo ba, kahit magkamukha kayo, ay masasabi ko na may pinagkaiba kayo. At mas gusto ko ang pagpapakita mo kung sino ka talaga. Nalilitong napatingin ako kay Max. Naguguluhan ako sa sinasabi ng daddy niya. At napansin ko rin na nagpapawis ang noon niya. Halatang kinakabahan. Magkamukha? Nalilitong tanong ko. Nagustuhan mo ba yung mga flowers? Nandito kami ngayon sa park. Parehas kaming nakaupo sa bench. Oo, thank you ah. Napakaganda nito. Alam mo ba na ikaw ang unang lalaki na nagbigay sa akin ng bulaklak? Maraming nanliligaw at nagkakagusto sa akin. Pero never nila akong binigyan ng ganito. Sagot ko habang tinititigan ng bulaklak. Maswerteng babae. Ganyan nila ako tawagin. Ako na daw yata ang pinakamaswerteng babae dahil lahat ay nasa akin na. May magandang buhay, nakasulat na ang future, mga mayayaman at nagagwapuhan na lalaki ang pumapaligid. May kapatid na magmamana ng isang sikat na kumpanya, best friend ng isang piloto, at may bilyonaryong ama. Akala ng lahat masaya ako na ganito ang buhay ko. Pero hindi nila alam, may tinatago akong kalungkutan. Hindi ako pwedeng mangarap dahil may nakahanda na para sa future ko. Hindi ako pwedeng mangialam sa business ng pamilya dahil babae ako. Matalino daw ako pero hindi nila alam, halos hindi na ako natutulog para lang maintindihan ng mga nasa libro. Lahat yata ng ginagawa ko ay may kontrol. Para akong isang robot. Pero kahit ganun, sinubukan kong baguhin ang tadhana ko. Pero anong nakuha ko? Wala. Lahat ng pinaghirapan ko ay kinuha lang sa akin. Pilit nilang pinapaintindi sa akin na dapat ay nagbabasa lang ako ng libro at hintayin na ikasal sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Kung mayroon man akong pwedeng baguhin sa buhay ko, yun na yung mabuhay ako sa isang katawan na ako mismo ang may kontrol sa mga desisyon ko. Max, naalala ko lang yung sinabi ng dad mo kanina. Ang sabi niya, magkamukha daw kami. Sino ang tinutukoy niyang yun? Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Mukhang walang balak magsalita. I want to be honest with you. Pero ayokong mali ang isipin mo. So if possible, let's not talk about it now. Sagot niya sa akin at tumayo na. Inilahad niya ang kamay sa aking harapan. Gusto mong maglaro? Tanong niya. Agad akong tumayo at sabay kaming naglakad papunta sa harap ng stage. Sobrang daming tao ang nanonood. Maya-maya lang ay may umakyat na babae. Mukhang siyang host. Ang daming excited na couple sa likuran namin. Hindi ko alam kung bakit. Pero based sa narinig ko, kailangan maglaro. At ang mananalo ay mabibigyan ng 5,000. Simple lang larong gagawin natin. Ang tawag sa laro na ito ay Know Your Partner. Nakahanap na kami ng 3 couple. Pero para lalong sumaya, magdadagdag pa kami ng isa pa. Tumingin-tingin agad ang MC sa crowd pero walang nagtataas ng kamay. At dahil kasama ko naman si Max, itinaas ko ang kamay ko. Kami! Sali kami! Sigaw ko. Gulat na napatingin sa akin si Max. Itinaas ko ang kamay naming parehas. Pilit niyang ibinababa ang kamay niya pero gusto ko talaga ng 5,000. Chels, bibigyan na lang kita ng pera. Hindi na natin kailangan sumali dyan. Taranta na sabi niya. Pero naituro na kami ng MC kaya kasali na kami. Sabay kaming umakyat sa stage. Bilin ko lang sa ating mga couple, lalaki ang dapat nasasagot. At kayong mga babae naman, kailangan maging honest. At para masabi namin na honest kayo, may lie detector kami. Pagkatapos sagutin ng iyong boyfriend ang tanong ko, kailangan nyo naman sabihin na tama ito. Tutunog ang lie detector pag mali kayo. Inilapag ng babae ang 5 lie detector. Lumipas ang ilang minuto at ang score naming 5 couple ay 4 na puntos lang. Pareho lang ng mga tanong sa bawat couple. At halos lahat ay madali. Hindi ako kinakabahan dahil nasagot naman ni Max ang 4 na tanong.
Pero kung makaka5 puntos kami, kami ang makakakuha ng 5,000. Okay guys, next question. What or who does your woman love the most? Tanong ng MC sa aming 5. Pero hindi nakasagot agad si Max. Pero kahit nauna ang 4, mali ang mga sagot nila. Kaya naman may chance pa si Max. Pero tingin ko ay matatalo na kami. Hindi naman ako masyadong open sa kanya. My woman loves her mother so much. And she also loves to read me. She do that almost every day. Napatakip ako ng aking bibig nang marinig ang sagot niya. Inilapat ng MC ang kamay ko sa lie detector para alamin kung tama ba ang sagot ni Max. Yes, sagot ko. Pinindot ng babae ang button at nagulat ako nang hindi yun tumunog. Ibig sabihin ay tama ang sagot ni Max. At kami ang nanalo. Max, alam mo na araw-araw kitang binabasa? Tanong ko sa kanya. Yes, lagi kong nakikita na tinititigan mo ko. Sagot naman ito sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Akala ko ay hindi niya ako nakikita pag tinititigan ko siya. Chelsea, you can be honest with me. Do you love me? Nailuwa ko biglang iniinom kong palamig. Napatingin ako sa mata niya. At nakikita ko doon na gusto niya talagang malaman ang totoo. Pero hindi ko alam kung ano ba talagang nararamdaman ko. Bakit mo yun biglang naitanong? Maikling sabi ko. Gusto kong ipaalam sa kanya ang nararamdaman ko. Pero hindi ko talaga alam kung ano. Maybe because I'm feeling different whenever you're looking into my eyes. Never mind what I said. Naglakad siya palayo sa akin. Tumigil ako dahil nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Agad akong tumakbo at yumakap sa kanya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero pwede bang bigyan mo ko ng ilang araw para pag-isipan talaga? Tinanggal niya ang aking kamay sa pagkakayakap sa kanya. Humarap siya sa akin at dahan-dahan niya akong hinawakan sa aking pisngi. I'll wait for you. Sambit niya at niyakap ako ng mahigpit. Talaga bang kailangan niyo pang ipakita na mahal niyo ang isa't isa? Pagsusungit ni Giselle sa amin. Nandito kami ngayon sa restaurant. Hawak ni Max ang aking kamay na para bang ayaw niya akong pakawalan. Kasama namin si Giselle at si Claycius. Well, hindi nila pinapansin ang isa't isa. Kakauwi lang ni Claycius galing Spain, habang si Giselle ay kalalabas lang ng isla. Next week ang balik namin doon. Max, pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Pasmado ko. Baka hindi ka komportable. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Lalo pang humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Akala ko ba may limitations? Ano yan? Turo ni Claycius sa aming kamay pero binaliwala lang namin siya. Wala pang natatanggap na sagot si Max sa akin. Pero nung gumising ho kanina ay parang nag-iba siya. Naging clingy siya at showy. Hindi tulad ng dati na itinatago niya ang emosyon niya. Nang matapos kaming kumain ay dumiretso kami sa mall na pagmamay-ari ng pamilya ni Max. Nang dumating kami dito ay walang tao. At ang sabi ni Max ay pinaalis niya daw lahat ito. Ikinagulat ko yun. Master, this is the most popular today among women. And I think it suits your wife. Pagpapakita ng babae sa amin ng isang dress. Pero agad inayawan yun ni Max. Nung tinanong ko kung bakit, ang sagot niya ay masyadong maikli daw. Master, ito na po lahat ng magagandang dress na babagay kay ma'am. Lahat ng dress na ipinakita ko sa inyo kanina ay inayawan nyo. Kaya ito na lang ang pinili ko sa mga natira. May takot na sabi ng babae. Sobrang dami na ng damit na pinakita ng babae sa amin. Pero lahat yun inayawan ni Max. At ang nakakainis pa, hindi niya man lang ako tinanong kung gusto ko ba yun o hindi. Max, pwede bang ako na lang ang pumili? Tumitig siya sa akin ng ilang minuto bago tumango. Tumayo ako at naghanap ng para sa akin. Habang isa-isa kong tinititigan ng mga damit, ay may umagaw ng atensyon ko. Lumapit ako at tinignan yun. Simple lang ang dress pero nakakaagaw ng atensyon.
Hindi siya mahaba o maikli. Sakto lang siya at backless. It's actually a strappy backless dress. Sobrang ganda nun. Pinakita ko yun kay Max at agad siyang humindi. Pero ipinaglaban ko dahil ako naman ang magsusuot. Pumasok ako sa fitting room at sinukat yun sa aking katawan. Inayos ko muna ang buhok ko para bumagay sa suot ko. Paglabas ko ay napatahimik si Max. Tinatanong ko siya kung maganda ba pero hindi siya sumasagot. Para bang pangit ito sa akin. Lalakad na sana ako pabalik nang bigla niya akong hilahin palapit sa kanya. Napaupo ko sa may hita niya. You are so beautiful in that dress. You look even more beautiful. Sambit niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tinakpan ko na lang ang aking mukha gamit ang palad dahil paniguradong namumulang mukha ko. You don't need to use condom. Let's do it. Napatingin siya sa akin na may gulat sa mukha. Hinimas niya ang pisngi ko at dahan-dahan na sinakop ang aking labi. Ang aking kamay pumulupot sa kanyang leeg. Ipinikit ko ang aking mata para damdamin ang bawat sandali. Nang idilat ko ang aking mata kinabukasan, pagtagilid ko ay hubad na katawan ni Max ang nakita ko. Idinampi ko ang isang daliri ko sa kanyang ilong pababa sa labi niya. Nagulat ako nang dumilat siya. Aalisin ko sana ang daliri ko sa kanya pero hinawakan niya yun at hinalikan. Sobrang namulang pisngi ko dahil doon. Ang simple lang pero parang sobrang-sobra na. Nakatulog ka ba ng maayos? Paunang tanong niya. Umuo agad ako kahit sobrang sakit ng balakang ko. Nakailang round din kami kagabi. Halos 1 oras ang pahinga ko bago umpisahan ang bagong round. Gusto ko na siyang sipain paalis ng kama dahil ayaw niya akong tigilan. Pero mabilis ang galaw niya kaya hindi ko magawa. Hinampas ng malakas ni Max ang lamesa, dahilan para magulat ako. Napatingin ako sa kanya at nakikita ko sa kanyang mga mata ang galit. Agad kong hinawakan ng kanyang kamay kaya napatitig ito sa akin. Max, may problema ba? Nag-aalalang tanong ko. Umiwas siya ng tingin pero mabilis din na tumitig sa akin. Parang inalis niya muna ang galit sa mga mata niya. Chels, hindi na kita masasabayan sa pagbalik sa isla. Susunduin ka na lang ni Cleisius dito. I'm sorry kung hindi ko matutupad ang pangako ko. Malungkot na sabi niya. Bago kami lumabas ng hotel kanina ay nangako siya na dadalhin niya ako sa kwarto na matagal niya nang tinatago. Gusto kong makita ang litratong nandun. Pero dahil sa nangyari ngayon, hindi yun matutupad. Isang malakas na sitsit ang aking narinig habang palabas ng cake shop. Papunta na sana ako sa parking lot kung saan hinihintay ako ni Cleisius. Lumingon-lingon ako sa paligid para hanapin yun. At ilang sandali lang ay sumulpot sa harap ko si Irish. Walang sabi ay hinila niya ako papasok sa kotse niya. Nang nasa loob na kami, tinitigan niya ako na parang may importante siyang sasabihin. Ayoko nang pahirapan ng sarili ko. Paiikliin ko na lang ito para sa'yo. Gusto ko na layuan mo si Max. Napakunot ang aking noo dahil sa sinabi niya. Bala ko na sanang bumaba pero hinawakan niya ako. Kung yan lang ang sasabihin mo, Irish, huwag mong isipin na gagawin ko yan. Alam ko naman na may gusto ka kay Max, pero maging fair ka naman. May inis na sambit ko. Fair? Siguro dapat sabihin mo yun sa sarili mo. At isa pa, sigurado ka ba na mahal ka ni Max? Kasi kung ako ang tatanungin mo, masasabi ko na ginagamit ka lang niya. Kumuyom ang aking kamay. Gusto ko siyang sampalin pero hindi ko magawa. At ano namang alam mo sa... Anong alam ko? Lahat alam ko. Siguro umpisahan natin sa portrait na nakita mo sa isang kwarto na bigla na lang naglaho. Di ba nakakapagtaka? Kamukhang kamukha mo yung nasa litrato pero hindi ikaw yun. At pangalawa, nakakapagtaka siguro na lahat ng nakapaligid kay Max sinasabi na kamukhang kamukha mo siya. Gusto mo bang malaman kung sino talaga siya? May diin na sabi niya. Irish, I'm telling you, hindi ako ginagamit ni Max. Mahinahon na sabi ko. Pilit kong pinapalakas ang aking damdamin. Pilit kong pinipigilan na masaktan, pero parang niloloko ko lang ang sarili ko. Makinig ka nga. Ginagamit ka niya.
Hindi ka niya mahal. Naiinis ako sa'yo. Paano mo nasisikmura na makipagyakapan at makipaghalikan sa ex-fiancé ng kapatid mo? Paano mo natatagalan ng mga yun? Pasigaw na sambit ni Irish. Ang luha ko ay tumulo na lang bigla nang marinig ang sinabi niya. Imposible. Wala akong kakambal. Si Caspian lang ang kapatid ko. Pero bakit parang may tumutusok sa puso ko? Bakit mo ba sinasabi ang lahat ng to? Bakit mo ba ako gustong saktan? Ano bang ginawa ko sa'yo? Bawiin mo nga yung mga sinabi mo. Wala kang alam, Irish. Mahal ako ni Max. Wala akong kakambal. Parang sa sinabi ko ay pinapaniwala ko rin ang aking sarili. Kung hindi ka naniniwala sa salita ko, siguro sa diary at mga litrato na to ay maniniwala ka. Inabot niya sa akin ng isang envelope na naglalaman ng mga litrato at diary. Nandito ako sa isang sulok ngayon. Tumutulo ang aking luha habang binabasa at tinitignan ng mga litrato. Kada buklat ko ng diary ay para akong pinapana. Sa bawat ngiti sa litrato ay unti-unting nawawarak ang puso ko na parang nabasang papel. Hi love, I'm sorry if I didn't accompany you to your family dinner yesterday, but always remember that I'm ready to accompany you anywhere. I really just did something important yesterday. Do you know that I saw my twin? She is so beautiful and very hardworking. I wanted to hug her and talk to her, but I can't because of the people around her. She has so many friends, and he has a handsome brother. I wanted to invite her on our wedding in the future. Can you do that? I want her to see that her twin will marry a handsome and hardworking man. I love you, Maxon. Your future, Ariella. Ang aking luha ay tumulo pero may nararamdaman akong kasiyahan dahil gusto niya akong makita at makilala. Pero parang wala akong mahiyaharap na mukha sa kanya dahil sa mga ginawa ko sa fiancé niya. Parang dapat ko nang tawagin ang sarili ko na kabit. Ang sakit kasi mahal ko ang taong mahal ng kapatid ko. Ang sakit kasi nagawa ko mga bagay na dapat siyang gumagawa. Chelsea, ilang araw ka nang umiiyak. Hindi mo naman kailangan sarilinin ang mga problema mo. Ano pa't naging kaibigan mo ko? Pwede mo naman ikwento sa akin eh. Handa akong makinig. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Amber sa akin. Isang linggo na akong nakastay sa kondo niya. At kahit madami siyang dapat gawin bilang lawyer, nagstay siya sa tabi ko. Lagi niya akong tinatanong tungkol sa pag-iyak ko, pero wala akong sinasabi sa kanya. Sa isang linggo na lumipas, puro iyak lang ang ginawa ko. Nakakatanggap din ako ng mga tawag kay Max, pero tinapon ko na ang phone ko para hindi niya ako mahanap. Para akong tanga sa ginawa niya sa akin. Madali akong magpatawad, pero bakit ang hirap makalimot? Paano ka ba nauwi sa ganito? Bakit naging miserable na ang buhay mo? Nasa na ang Chelsea na masiyahin? Yung walang iniisip na problema? Naiiyak na tanong sa akin ni Amber. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ako sa pisngi at niyakap. Bakit ang tanga ko? Bakit yung lalaking mahal ko, mahal din ang kapatid ko? Paano ko nagawa sa kapatid ko yun? Kumalas ng yakap sa akin si Amber. Tinitigan niya ako sa mata at dahan-dahan na pinunasan ng luha ko. Kambal? Teka, may kakambal ka? Paano nangyari yun? Bakit hindi mo siya kasama? Bakit wala siya sa poder ni Uncle? Alam ba to ng dad mo? Humindi ako sa tanong ni Amber. Napatayo siya at kinuha ang phone niya. Hindi niya alam, Amber. Pwede bang samahan mo ako sa isla? Gusto ko siyang makita. Sabay kaming lumabas ni Amber ng kondo niya. Nahirapan pa ako na papayagin siya dahil iniisip niya na mali ang gagawin ko. Gusto kong makita si Max at makausap siya tungkol sa kapatid ko. Pagdating namin ng isla ay nakita ko si Giselle. Ang dami niyang bit-bit na bote ng mga wine. Nilapitan ko siya at gulat na gulat siya na halos mahulog niya ang mga bote. Chelsea? May gulat na tawag ni Giselle sa pangalan ko. Halatang puyat na puyat siya sa itsura niya ngayon. Nangingitim ang ilalim ng mata niya. Ngayon ko lang ito nakita.
Nasanay siguro ako na laging maganda si Giselle. Kung si Max ang hanap mo, nasa kwarto siya. Agad akong tumakbo papunta sa kwarto at pagpasok ko ay nagulat ako. Madilim at hindi nakabukas ang ilaw, maging ang bintana ay nakasarado. Nakita ko agad si Max. Nakaupo ito habang nakayuko. Mukhang hindi niya ako napansin. Naglakad ako palapit sa kanya pero bago pa ako makalapit ay tumingala siya. May mga patak ng luha na nagmumula sa mata niya. Para siyang naging miserable. Nasaan ang Max na kakilala ko? Anong nangyari sa kanya? Are you here to cut off your connection with me? Walang emosyon sa kanyang muka. Umiiwas din siya ng tingin sa akin. Alam ko na sa isang linggong nawala ako ay sinira niya rin ang buhay niya. Bakit hindi mo ako hinanap? Walang emosyon na tanong ko. Tumingala siya at tumayo. Nagulat ako nang lumuhod siya sa aking harapan. Unti-unting tumulo ang luha niya. Forgive me, Chelsea. I intend to tell you the truth, but I'm afraid you might leave me. Nakayuko niyang sabi. Naupo ako sa sahig para mapantayan siya. Pero sa nangyayari ngayon, kung gusto mong umalis, tatanggapin ko. Hinampas ko ng malakas ang tuhod niya dahil sa sinabi niya. Bakit kita iiwan? Buntis ako, and I don't wanna be a single mom. Kung binabalak mo na iwan ako, papatayin talaga kita. Tinitigan ko siya ng masama. Mga ilang segundo lang nang matapos ako sa pagsasalita, ay nanlaki ang aking mata nang bigla niya akong yakapin. Teka nga lang. Kumalas ng yakap si Max. Tinignan niya ako na parang tuta. Meron akong 4 na kondisyon. Una, kailangan makilala mo ang family at friends ko. Pangalawa, gusto ko makita ang kakambal ko at dapat manghingi tayo ng tawad sa kanya. Pangatlo, aalis tayo sa isla na to. Ayokong ipanganak ang anak ko dito. At panghuli, dapat pakasalan mo ko. Napangisi naman siya at agad akong hinalikan sa noo. Pangarap ko talaga na ikasal, kaya dapat kasama sa kondisyon yun. Napangisi naman siya at agad akong hinalikan sa noo. Pangarap ko talaga na ikasal, kaya dapat kasama sa kondisyon. That day, Max and I visited my twin. Nandito kami ngayon sa harap ng libingan ni Ariel. Hawak ni Max ang aking kamay habang nakapikit. Habang tinititigan ko siya, ay may patak ng luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Agad kong pinunasan yun gamit ang panyo. Hi, Rel. Ang daya niyong dalawa ni Mommy. Nakikita niyo ba ako dyan? Mom, ikakasal na ang anak mo. At Riel, salamat. Kasi kahit hindi kita kilala nung nakita mo ko, hiniling mo pa rin na maging maganda ang buhay ko. Salamat sa diary mo. Kasi kahit hindi tayo nagkasama nung nabubuhay ka pa, ay kilala ko na ang ugali mo. Sana masaya kayo dyan. Kita niyo tong lalaking nasa tabi ko? Siya po yung pakakasalan ko. At alam niyo po, mahal na mahal niya ako. Ang ngiti ko ay umabot hanggang tenga. Nang matapos ako ay lumingon ako sa gilid. At nanlaki ang aking mata nang magkatitigan kaming dalawa. Umiwas agad ako ng tingin. Pero bigla niya na lang akong hinalikan. Max, nasa sementeryo tayo. Tigilan mo nga yan. Napangisi na lang siya. Mga ilang minuto din kami nagtagal sa sementeryo. Nang maisipan ko na dumiretso kami sa kumpanya ng aking ama. Matagal na akong walang connection sa kanya. Kaya naman kinakabahan ako. Pagpasok namin ay dinala kami ni Risha sa loob ng opisina ni Dad. Halos malaglag ang aking panga nang makita na nandito si Caspian. Naupo kaming 4 sa couch. Katabi ko si Max habang kaharap naman namin sila Dad at ang kapatid ko. Dad? Pian? Huwag kayong magagalit. Buntis ako at si Max ang ama. Alam ko na mali ang ginawa ko. Pero si Max kasi, kinidnap ako. Nakapikit na paliwanag ko. Dumilat ako nang walang umimik. Makalipas ang ilang segundo ay malakas na tawanan ng 3 ang narinig ko. Bakit ganyan ang reaksyon mo, Fiera? Para kang ewan.
At bakit naman magagalit si Dad? Eh alam naman namin na kayo talagang magkakatuluyan. Padabog akong napatayo nang malaman ng totoo. Tinitigan ko ng masama si Max na pilit na pinapahinto ang pagtawa niya. Fiera, well, maybe I should just tell you the truth. If you remember how mad you were with me because I took your condo in your car, I did it because your twin asked me. He asked me to introduce you to Max. Napatigil sa pagtawa si Max at Caspian. 3 years ago when I met your twin sister, she asked for my help to introduce you to Max. At first, I didn't want to agree because she didn't give any reason but she came back. At nagulat ako nang nalaman ko ang rason niya. Kwento ng aking ama. Her reason is that she wants Max to marry the one he really loves. Akala ni Max ay ikaw si Ariel. Nakilala niya si Ariel sa isang orphanage. Akala niya si Ariel at ikaw ay iisa. Sobra akong naguluhan sa sumunod na kwento ng aking ama. Pero hindi ko kilala si Max, Dad. Paano nangyari yun? I don't know if you still remember it, but I was the kid na tumulong sa'yo when you got lost on the field trip. Sabi ni Max, nanlaki ang aking mata dahil sa gulat. Nung makita kita, nagustuhan kita agad. At hiniling ko na sana makita kita ulit. When I was 17 years old, may binisita kaming orphanage. At nakita ko dun si Ariel. Pero nagulat ako nang hindi niya ako maalala. Riel and I had a relationship dahil akala ko ikaw siya. Pero nang nabasa ko ang diary niya, nagulat ako dahil nagkamali pala ako. Hinanap kita agad nang nalaman ko ang katotohanan. Pero nang nakita kita, I was discouraged. You were so beautiful. At natakot ako na baka palayuin mo ko sa'yo. Kailan ba tayo makakalabas sa gubat na to? Baka hinahanap na ako ng kapatid ko. Iyakin pa naman yun. Yan ang unang beses na nagreklamo siya. Kanina pa kami magkasama dito sa loob ng gubat. Lakad kami ng lakad pero ngayon lang siya nagreklamo. Siguro nga talagang gusto niya nang lumabas. Tumayo ako at nilahad ang aking kamay. Sigurado ka ba na kaya mo pang lumakad? Ang dami mo ng sugat sa tuhod oh. Pag ako may ganyan baka sinugod na ako sa ospital ni Daddy. Kwento niya habang naglalakad at hawak ang aking kamay. Malapit na tayong makalabas ng gubat. Pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Pero okay lang kung ayaw mong sabihin. Ilang hakbang na lang ay makakalabas na kami. Nahihiya ako na magsalita. Lagi kasi siyang tumatawa. Baka pagtawanan niya lang ako. Kung ayaw mong ipakilala ang sarili mo sa akin, ako na lang magpapakilala. Ako si... Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang yakapin siya ng lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Mukhang ito ang daddy niya. Mukhang tapos na ang trabaho ko dito. Kaya lumakad na ako palabas ng gubat. Pero bago ako makaalis ay tinitigan ko muna ang mukha niyang maamo. Hahanapin kita. Ipapakilala ko din ang sarili ko sa'yo. Sobrang ingay ng buong paligid. Ang daming batang nagtatakbuhan. Dahil sa ingay ay lumabas muna ako para magpahangin. Habang naglalakad ay may pamilyar na mukha akong nakita. Tumalon ako pababa ng terrace para habulin ng babae. Sinusundan mo ba ako? May inis sa tono ng boses niya. Napangiti ako kahit na masama ang titig niya sa akin. Ilang taon na mula nang huli ko siyang makita. Lahat yata ng pwedeng gawin para mahanap siya ay nagawa ko na. Pero dito ko lang pala siya matatagpuan sa orphanage. Tumagal ng ilang buwan bago niya aminin ang nararamdaman niya sa akin. Pero ang pinagtataka ko lang ay yung mga kwento niya na hindi daw siya sumali sa field trip ng school. Tapos pag sinabi ko na nakilala ko siya sa field trip, bigla siyang magsasabi na nakalimutan niya. Max, I'm sorry. Hindi ko gustong ilihim sa'yo ang totoo. Naghahanap ako ng tiyempo para sabihin. Pero natatakot ako na baka pag nalaman mo na hindi ako siya, iwan mo ko. Ayoko nang maging mag-isa. Ikaw ang sandalan ko. Naluluha niyang sabi. Sobrang nanghina ang tuhod ko nang mabasa ang diary niya.
Hindi ako makapaniwala nung una dahil alam ko sa sarili ko na ako ang dahilan kaya siya nagkunwari. Chelsea Fiera Velez. Kakambal ko siya. Matagal ko nang alam na siya ang babaeng hinahanap mo. Sinubukan ko naman na aminin. Kaso nung nakita ko siya, nainggit ako. Kasi nasa kanya na ang lahat. Tapos kukunin ka pa niya sa akin. Ang unfair naman nun. Ariel, pinagmukha mo akong tanga. Alam mo na ang totoo pero sinubukan mo pa rin itago. Tumulo ang luha ko sa pagkakakuyom ng aking kamay. Gusto kong magalit pero hindi ko magawa. Tingin mo ba ganun kadali sa akin na ibigay ka sa kanya? Alam mo na sobrang unfair ng buhay ko. Siya, nabubuhay siya ng marangya. Habang ako, hindi. Siya, nakalatag na ang future niya. Pero ako, wala. Wala lahat. Tapos kukunin ka niya sa akin? Mahal ko si Chelsea. Pero hindi ko kayang ibigay ka sa kanya ng basta-basta. Sambit niya tumakbo palabas ng bahay. At yun na ang huling araw na nakita ko siya. Ilang taon at buwan ang lumipas. At sa wakas, lahat ng puyat at pagod ko ay mababawi ko na. Do you wanna sleep with me? Yan ang unang salita na sinabi ko sa kanya. Inakala ko na papayag siya, pero nagkamali ako. Binabaan niya ako ng phone at nagalit pa siya sa akin. Cancel all my meetings. I have important things to do. Lumabas ako ng kumpanya at nagtungo agad sa club. Gusto ko na maging akin siya sa gabi na to. Si Giselle ang nagsabi sa akin na kung hindi ko makukuha sa santong dasalan, daanin ko sa santong paspasan. I want us to have a child. Hindi ko alam bakit bigla ko itong nasabi. Gusto ko sanang bawiin pero bigla na lang siyang sumigaw at tumakbo palabas ng bahay. Pinatigil ko agad ang mga bodyguard sa paghabol sa kanya dahil alam ko naman na hindi siya makakaalis sa isla na to. Lumipas ang ilang linggo na puro pangaakit ang ginawa ko pero parang walang epekto. Pinanghihinaan na ako ng loob nung nalaman ko na umalis siya. Mukha kasing ayaw niyang magstay sa tabi ko. Siguro obsessed na talaga ako sa kanya tulad ng sabi ni Claycius. Halos 1 taon na simula nung magpakasal kami ni Max. Ngayon ay nakatira na kami sa parehong bahay. Nung una ay nahihirapan kami dahil laging umaalis si Max para sa business meeting. Ayaw niya kasi akong naiiwan mag-isa. But we also got through that because of Maxie. Si Maxie ay anak namin ni Max. Sobrang healthy at matalinong bata. Mahilig siyang maglaro. At sometimes kapag pumupunta kami sa villa, palagi niyang pinupuntan si Jeha, ang anak ni Amber at Iñaki. Mom, Dad, Jeha told me that Tito Iñaki will buy him a car. Can you buy me a car too? Padabog kong naibagsak ang tasa ng kape. Napatitig ako nung may gulat kay Maxie dahil sa request niya. Nakaupo siya sa binti ng ama niya na handang ibigay ang kotse na hinihiling niya. Maxie, bata ka pa para bilhan ng kotse. Kailangan mo muna mag-18 bago ka namin bigyan ng kotse. Mahinhin na sabi ko. Ngumuso agad ang anak ko. Minsan lang siya humiling. Pero iba kasi ang gusto niya. At talaga naman na hindi pa siya pwede magkaroon ng kotse. Masyado pa siyang bata para dun. Sweetheart, Father said he bought you a car when you were 12. Why Max can't have one? Sagot ni Max na nagpalakas ng loob ng anak niya. Tinitigan ko siya ng masama. Dahilan para huminto siya. Oo, binilhan ako ni Dad ng kotse nung 12 years old pa lang ako. Pero hindi ko naman ginamit yun. Sambit ko habang nakataas ang kilay. Umalis si Maxie sa pagkakaupo sa binti ng ama niya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ganon din ang ginawa ko. Hinawakan niya naman ang aking kamay at tumitig sa akin. Maxie, may problema ba? Umiling naman siya kaya napanatag ako. Kasalukuyan akong nasa balcony. Wala dito si Maxie dahil nandun sa lolo niya. Habang si Max naman ay busy at may inaayos sa opisina. Naupo ako sa may upuan.
Isinandal ko ang aking likuran para maging komportable. Ipinikit ko din ang aking mata. Pero nakaramdam ako ng presensya sa likuran ko. Dinilat ko agad ang mata ko at nagulat ako nang sobrang lapit ng mukha ni Max. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko sa kanya. Naupo ito sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at isinandal ang ulo sa aking balikat. Gawain na ni Max ang isiksik ang ulo niya sa balikat ko, kaya naman pinabayaan ko na lang siya. "Are you happy?" Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at sumagot ng oo. Lagi naman akong masaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Sinong hindi sasaya kung ang taong mahal niya ay lagi niyang kasama? Ang bilis ng panahon. Parang dati lang ay kidnapan at akitan lang ang nangyayari sa isla. Ngayon, may pamilya na ako at kasama ang lalaki na kumidnap sa akin. Kung may hihilingin ako ngayon, yun ay sana sa susunod na buhay ko ay si Max pa rin ang kasama ko. Gusto ko na maging ganun ang next life ko. Kahit anong problema pang mangyari, basta nandyan si Max sa tabi ko, ay magiging masaya na ako.